Pero, ang sakyanan man lagi nilang J ang gisakyan. Usog na kaayo ang kakulba sa kong dughan. Kaya ambot lang. Nag-assume ra siguro ko nga kauban pod niya si J. Basta gipaningot kog dagko. Pero, wala yun ko na sayo pa. Kuyog yun di May si J. Mao ang nag-drive sa sakyanan. Kana ganing magtuyok-tuyok ka kay wala ka kabalo sa imong buhaton. Kanang mag-ilis ba kag dali-dali or bahala na lang ang ato imuhang itsura. Wala na ko nahimutang yun. Nganong kuyog man siya. Kung sa bagay, amahanon po siya. Basin gusto niya nga makita yang anak. Ug nakuratan ko, kay dili lang di ay silang duha. Kuyog po dihang mama o papa. Hala, grabe na nako ka-tense nga wala nako kasabot. Sumoto nga pagsulod nila sa balay, nagsugat tayo na mo ang mata ni Jay. Ambot ba bay? Mura magnibalik man ako ang gugmatawhana. Kalagi. Mura man og nawala ko sa kong sarili, nga wala man ko kabalo unsa akong buhaton ato. Na-surprise lang yun ko sa nahitabo. Bisa-beso mi sa kong best friend, tapos nag-smile ra ko og pinatando kay Jay. Og niamin ko sa iyang ginikanan. Human ato akong lolo og lola na ang nag-atiman sa ginikanan ni Jay. Pati sila na surprise po. Kay kailan naman lagi sila daan, pero nilang sa baa nga nagkumustahay sa buhay-buhay. By the way, gato pang adlaw ni balaan sa kong apuhan. Nga si JDI ang papa sa kong anak. Wala man gud ko ginapugos nila nga mutugan kung kinsa ang papa sa kong anak. Pero ngon pa sa kong lola, nagduda na daw siya sa una pa. Kay ang itsura daw sa kong anak, liwat daw kayo kay Jay. Ug naisip po daw sa kong lola nga nung gusto gyud ko magpalayo, kay doo lang dito ang balay. Sumoto nga gitimanan ako si May og Jay. Og niadto nako sa kusina, ug unsa bang pagkahitabo nga perte na ako gakurat. Nga nisunod naman na si Jay sa kuha. Og nangumusta siya sa kuha. Tubagir ako nga, okay raman. Mingon si Jay nga, kanaasa man si baby. Okay lang ba nga makugos na ko siya? Huwag ako siyang giingnan. Kanang natulog pa man. Pero sige, ako asa nga sa kaon o kuhaon. So nagdali-dali ko gadto sa kwarto sa kong anak. Nakuratan ko, ay nisunod po dahi siya sa kwarto sa bata. Huwag ako siyang giingnan nga pwede raman ka nga muhulat sa dito sa ubos. Tintubag siya nga, okay lang. Gusto na nako makita si baby. Huwag ako siyang giingnan. Sige, ako sang ilisan. Wala man gud ko kabalo nga sabay po day mo nga mo ani. Dinana siya nga, sorry nga na-surprise ka. Hugmay, sorry kay sa tanan. Civil na mo ang panag-istorya. Mura ra gani og kaila lang. Pero ang tinuod lang, grabe na kaayo akong kakulpa. Grabe nagbuto-buto sa kundugan. Huwag ako siyang giingnan. Ngayaw na to balika. Okay na ko. Huwag kalimtan na nato to. Huwag ipasa na nako siya si baby. Huwag gikugos na niya nga grabe niyang gako sa bata. Ano siya sa bata? Anak, nana si papa. Mata na para makita na kakay papa. Tiningon siya sa kuha. Ngamay. Salamat sa pag-alaga kay baby. Kabalo ko nga dili ni mo dawaton sa una akong suporta sa bata. Pero gihangyon ako si May nga siya ang magpadala si mo. Balag sikreto na lang namo. Pasensya. Moro pod ako makaya ato nga time. Pero karon ayaw ka balaka. Mubawi ko kay baby. Wala din ako nasultibay nga nagpadala day si May kay kuno siya man daw ang ninang gihapon sa kong anak. I-save lang daw nako ang ginapadala niya. Sumoto nga ginasave nako ang kwarta ni baby. Si JDI ang nagsugo ato para padala sa ko. Awkward kay mi ato sa kwarto sa mong anak. So nag-ask siya o gidunol niya iyang cellphone kay picturean daw nako silang duha sa bata. Sumoto ang ipicturean nako sila. Nagpangurog akong kamot nga nagunit sa iyong phone.
Kung ingon siya, nya kitang tulo na pod kay para na ay papa o mama sa pick si baby. Anak ko nga, ha? Okay raman nga walay pick. So wala na pod siya namugos. Pag naog mo sa baba, grabe kaayo og ako sa ginikanan ni Jay. Lipay kay silahang apo. Hangtod, nakamata na ang bata kay gipuli-pulihan man lagi nila og pugos. Nisabay po niya akong anak nga pakitang gilas po nga grabe og smile og grabe nga katao. Kanang bata nga gihago agani maong grabe nilang lingawan. Picture dere, video po dayon ni Jay. Sa pagkagabi ato, gusto ni Jay nga sa kwarto sa bata siya matulog. Kay gusto daw niya nga suliton ang panahon nga wala siya nakaalaga. So wala rapod ko og ipasagdan ra nako siya siyang gusto. Kaming duha ni May dito mi sa kong kwarto og grabe namong chika. Og tuod man, nahibal-an nako kay May nga naa na pud ay plano nga magpakasal sa Jay og iyahang uyo. Ouch. Sakit aligipay. Wala ko kasagang. Si May kinakatulog na sa kakapoy sa biyahe. So ako kay dili pa man ko katulgon, ninaog sa ko. Ambot bay. Wala man ko gibati og kakatulgon. Naapektuhan ko sa nabalaan ako. Ug didto ko naglingkod sa balkonahe namo. Basta kay nakauna-huna man ko og abri og beer ug nagtungga-tungga ko sabay naghilang. Nasakitan ko nga nakabalo ko nga minyo uno na di ay si Jay. Okay raman unta ko. Okay na miss akong anak unta ba. Ngano pa man niya nagpakita siya. Nakalimtan naman unta na ko siya. Nganong nibalik pa man karon ug nganong nasakitan ko nga naghuna-huna nga dili gyud ay nako mahatag sa kong anak ang buo nga pamilya. Kanang naluoy ko sa kong anak pero gipakalma ra nako akong sarili. Pagtaod-taod na initingog nako ug nadunggan nga nilingkod sa sala. Si Jay di ay na ay kaistorya sa iyang phone. Iyahang uyo. Dungog kay nako ilahang panag-istoryahanay kay duol man pod ang balkonahe sa mong sala. Ahaka, gisamutan man hinoon kay nakadungog ko. Mura man og gitusok pag-ayo akong kasing-kasing. Una-una nako, patya na lang ko Lord. Sakita ba? Nagpahid ko sa kong luha. Taod, nahilom na. Pagtuon ako ni saka na siya sa taas. Pero nikalit man na siya og silip og nasya ko. Kaya nakitaan ko niya nga naa ako sa suok naglingkod. Ngano man pod nga wala nako napatay ang suga. Nakitaan hinoon ko da. Og ingon si Jay sa kuha nga, Oy May, wala pa day ka natulog. Tubag ko nga, oo, pahangin sa ukadyot. Tubag siya nga, shot man lagi. May tubag ko nga, oo, pampatulog. Wala man good nagdadi sa kuha kong anak. Maong pwede ra makainom og beer. Pasekreto ko nga tanaw niya. Hay na lang. Nisamot man noon siya kagwapo. Lami man siya akiton og balik. Bitaw Jopra. Wala na ko nagviga-viga guys. Tinuod, dili yun maayo ang mang-akit og lalaki. Dapat yun di ay maghulata og dili pinugos ang gugma. Ug para sa imuha ang lalaki, para yun na sa imuha. Ayaw ko ninyo sunduga mga Jay nga magpabiga moves para maakit ang lalaki. Og dili yun siya maayo. Thankful lang ko kay na ako'y mga mapinanggaong lolo og lola nga grabe og pagpangga og pagsabot sa kong kahimtang. Dili tanang pamilya makasabot nga nabuntisan ka sa inana nga edad. Bitaw guys, makatawa ko sa gibuhat na ako sa una. Buha nga lagi eh. Nakaingon ko nga, kagwapa na ako, nga naman nga nangakit ko eh. Ulawa ba? Pagbalik dito sa convo na mo, nangutaan na si Jay nga, ang ginihara ka dere. Nitubag ko nga, taod-taod na po. Lami kayo isulti og oo eh. Kadungog ko sa pagtawag nimo si Muhang Uyab.
Tapos ingon ko, nga pasaka na pud ko karon. Namingon siya. Kaning may, mag-istorya na lang siguro ta about kay baby. Tubag ko nga, oo, sige. Casual na lang amo ang pag-istorya guys. Pero ang tinuod, lami na kayo ikakos. Nganong nagpakita pa maning ina, makasala na pud kog balik. Bitaw. Tumingon si Jay, nga itry na ko ngayon ang company nga magpa-transfer ko dari dool sa lugar ninyo para pwede na nga adlaw-adlaw makabisita ko kay baby. Tubagpod ko nga, sige, walay problema. Magbalik naman po kog eskwela po. Di na may yaya si baby nga kasiligan po na mo. Then ana siya nga, oo, tama na may, nga mag-eskwela kag balik. Sorry kung dili tungod sa sitwasyon nimo. Siguro nag-eskwela paghihapon niya karon. Then ako siyang giingnan. Blessing man si baby sa akong kinabuhi. Ayaw na sisiha imong sarili. Okay naman ang tanan. Then ana si Jay. Kanang may, basta next year magpakasal na mesa ko ang uyab. Tubag ko nga, mao ba? Congrats in advance. Ana si Jay, pero promise na nako nga dili nako pasagdan si baby. Then ako siyang giingnan, nga ikaw bahala Jay. Og sige, una na kog sulod kay daghan pa kog asikasuhon og mapon. Ikaw na lang sarado sa portahan. Ug pagtalikod na ako, nitulo kong luha nga wala ko kasagang sa tumang kasakit. Sakit talaga. Kalami na lang mag-wild siya. Pero wala man ko'y karapatan magselos kay nabuntisan na raman ko niya. Guys, walay ganap sa mua samtang naa sila sa mong balaya. Nagaiwas pud ko. Niundang na pud ko anang vika-vika. Formal na ko. Ug dili na ko parehas dati nga galasgaw kayog liho. Kanang natural na akong liho. Ginatiman na ako akong anak, din sila pod, ako silang ginesikaso. Tapos medyo FC na pod mi siyang parents. Basta okay na ang tanan. Basta happy lang mi tanan. Ang ganon. Sa moto naging successful ang bunyag sa kong anak. Nalipay ko kay kompleto ang ninong og ninang. Ug nagpasalamat pod ko kay Jay kay naka-attend siya sa bunyag siyang anak. Ug wala nako nakabalibad nga na may picture tulos sa bunyag kauban ang pare. By the way, isa dito nga ni Tambong ang nanguyab sa ko nga doktor. Ug kani si Doc, tawagon nato siya sa alias nga James. Iyang pamilya nag-rent sa isa namo ka apartment. Maong nakaila siya sa kuha. Naging doktor pod siya sa kong lolo. Kunya kay kadugayan niya nga sigig bisita sa balay kay gina-check akong lolo. Naibog naman sa kuha ang doktor o gipanguyaban ko. Diba? Haba ng hair. Pero ang age gap na mo yun. Mura na nako siya uncle. Nana siya sa 35 ang pangidaro ni Doc. Pero bagets kayo gihapon mo namin. Single gihapon. Naman pa siya itsura. Taason. Pero ambot bay. Wala man ako na feel ang kilig sa iya. Kanang murag walay spark. Dili man sa pilian na ako, pero di ba? Dapat kong sugton kanang naagyoy love. Pero murag wala man ako na feel. Nga murag inamigo lang man siya. Murag ambot murag angko lang gyud akong tan-aw ni. Pila na ka beses na ako nga giprangkahan nga dili pa ko ready kay wala pa biyay 1-year-old akong anak. Tapos magbiga na pud ko. Iha na lang ibaling sa uban ang atensyon. Isa pa, wala ko'y feelings siya. Prangkahan ako siya kay lisod man pod mag-asa siya, di ba? So ana siya nga hulaton lang daw ko niya og pasagdan ra daw nako siya nga higugmaon ko niya. Asa mo to, nagapilailan ako siya silahang siya. Pero wala na po na ako gisulti nga nunguyab siya sa kuha. Ako na lang gisabayan ang show pero sweet judge ito. Gentleman kayo. Sigihin ko niya og alalay. Char. Ako po gi-feel kay para po dili po tantong luoy akong love life. Makaingon pa lang si Jay nga luoy kay ko kay walay nagkagusto sa ligkay na anak ko anak.
pa as if pud ko nga gi-entertain ako si Doc. Pero ang tinuod, ako rang gitanaw unsay reaction ni Jay. Siya ra biday pwede magsalos or feeler ra kayo ko. Basig walay pakialam si Jay sa ko. Bitaw. Pero nakita na ako kay Jay, murag kalma ra pud siya. Murag wala lang. No reaction. Nag-assume lang yun ko. Then gikugos ni Doc si baby. Ikarga o niya nalingaw ang bata o sige katawa. Pagkataod, ni Dol si Jay ug ana siya. Kuhaon niya si baby kay iyaha daw nga padidehon. Awkward ka dito sa simbahan. Pag-abot sa reception kay sa aramang balay, nakahalata na ko nga dili ipahulam ni Jay ang bata kay sige ra niya kuguson. Halos dili ipakugusoban. Pagkatulog ni baby, iyaha daw niya gisulod sa kwarto ug iyahang gipahita. So ako kay nalain ko kay daghan pa biyang bisita. Bahala lang gud og natulog kay daghan man pod nga makipicture sa bata kay bunyag biya. Girigla na pod siguro kay grabe na lang jud tawhana. Pagkagabi ato, pauli na sila ni Jay. So nakiistorya siya na ako sa kuwakatsyon. Gusto niya nga ipaapelyado na siya ang pelyado sa bata. So ako okay rapod ko kay siya man gyud ang papa. Siya ra daw mag-asikaso sa tanan. Ug sabay ingon, kung gusto ka magminyo atong doktor, sa kuasa si baby. Ako ang mag-alaga ug magpadako niya.